Sinong mag-aakala na ang Pilipinas ang magiging huling pag-asa? Alam mo ba na sa kabilang panig ng mundo, may tahimik na malawakang paglipat na nagaganap ngayon na babago sa kasaysayan? Ang mga Hudyo, na nagtataglay ng plano, na piliin ang pinakaligtas at pinakamaunlad na lugar sa loob ng libu-libong taon, at humahawak sa ekonomiya ng mundo, ay iniiwan ang kanilang mararangyang mansyon sa New York at London. Isa-isa silang nag-iimpake at nagtutungo sa Pilipinas. Tapos na ang Europa, ang matinding sigaw nila, at ang kanilang pagpili sa Pilipinas bilang bagong tirahan ay dahil sa isang nakakagulat na dahilan. Ito ay dahil sa isang himala na hindi natin napapansin. Tayo na mga Pilipino, dahil ito'y normal na sa atin. Bilang isang mananaliksik mula sa Europa, dumating ako upang lutasin ang misteryo ng hindi pangkaraniwang paglipat na ito. At ang natuklasan ko, matapos ang aking investigasyon, ay isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa lipunang Pilipino na hindi kailanman ibabalita ng kanluraning media. Bakit? Ang mga taong tinaguriang pinakamatalino sa mundo ay nagsisiksikan sa Pilipinas. Ikwento ko sa iyo ang buong detalye ngayon. Ang malawakang paglipat ng mga Hudyo sa Pilipinas. Nagsimula na ang malawakang paglipat ng mga pangunahing miyembro ng komunidad ng mga Hudyo. Ang kanluraning sektor ng pananalapi ay nababalot sa pagkabigla dahil sa katotohanan na ang Pilipinas at wala nang iba pa ang kanilang bagong tirahan. Lalo na ang mga maunlad na bansa sa Europa na ipinagmamalaki ang pinakamataas na antas ng kapakanan at seguridad ay nasa matinding kaguluhan. Maraming financial analysts ang nagtanong, bakit nila iiwan ang ligtas na lugar na ito at magtutungo sa isang isla sa silangan? Ngunit hindi nila nakita ang halaga ng kinabukasan na iniaalok ng Pilipinas. Ikukwento ko sa iyo ang kamangha-manghang kwento ngayon. Ako ay isang investigative reporter na nagtatrabaho para sa isang magazine sa Europa. Ang aking pinagmulang Hudyo ay nagbigay sa akin ng natatanging pananaw upang suriin ang mga kilos ng aking mga kababayan sa buong mundo. Tayong mga Hudyo ay namuhay sa pamamagitan ng pagpili ng pinakaligtas at pinakamaraming oportunidad na lugar batay sa karunungan at kayamanan na ipinamana sa loob ng maraming henerasyon. Kaya naman, ang aming mga sentro ng buhay ay palaging nasa puso ng sibilisasyong kanluranin. New York, London, at Paris. Ipinagmamalaki namin na kami ang grupo na may kakayahang gumawa ng pinakamatalinong pagpili. Hindi namin kinuwestiyon na ang matatag na sistema ng lipunan sa Europa ang resulta ng pagpiling iyon. Kaya, nang una kong marinig ang hindi kapanipaniwalang balita na ang maraming sikat at mayayamang tao ay tahimik na lumilipat sa Pilipinas, sa pamamagitan ng impormal na koneksiyon ng komunidad ng mga Hudyo sa buong Europa, nagduda ako. Akala ko iyon ay pansamantalang pagkabigulang sa pamumuhunan o isang walang kabuluhang desisyon. Ngunit ang tsismis ay lumampas sa simpleng paglipat ng ilang pamilya. Ito ay lumawak sa isang konkretong plano, kung saan ang buong grupo ng mga intelektuwal sa ilang rehiyon ay naghahanda na para sa Pilipinas. Ilang araw na ang nakalipas, isang board chairman ng isang educational foundation sa London ang direktang tumawag sa akin at nagsabi na parang isang matinding sigaw, hindi na namin kayang ipagkatiwala ang aming mga anak sa sistema ng edukasyon ng Europa. Kahit ang mga propesor na kasamahan namin na nagtungo sa Amerika, ilang dekada na ang nakalipas, ay iniiwan na ang kanilang posisyon sa Harvard at Stanford at nagtutungo sa mga unibersidad sa Pilipinas. Sabi nila, ang kalidad ng edukasyon at ang mga tao sa Pilipinas ay mas mataas kaysa sa lahat ng naranasan namin sa Europa. Ang matinding paniniwala sa boses ng chairman ay nagsimulang gumulantang sa aking pananaw. Narito ang malinaw na ebidensya na ang kamangha-manghang paghuhusga at kakayahan sa paghula ng hinaharap ng mga Hudyo na nagpaikot sa ekonomiya at akademya ng mundo sa loob ng libu-libong taon ay pumipili sa Pilipinas sa sandaling ito. Kailangan kong patunayan ang kanilang mga salita. Nagpasya akong magtungo sa Pilipinas bilang isang investigador
upang alamin ang totoong dahilan sa likod ng malawakang paglipat na ito. Ang pagsasalin ng kahangahangang kaayusan ng lipunan. Pagdating ko sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport, at pagtapak ko sa sentro ng Maynila, ang imahe ng Pilipinas na nasa isip ko mula sa Europa ay unti-unting gumuho na parang panaginip. Ang una kong layunin ay hanapin ang mga struktural na depekto ng lipunang Pilipino sa mga lungsod sa Europa, kung saan ako nakatira. Madilim na ang mga kalye paglampas ng alas 10 ng gabi, at kailangan mong maglakad na laging nag-iingat sa likod mo. Ang di mahuhula ang karahasan at krimen ay matagal ng pang-araw-araw na balita. May malalim akong pagtatangi na ang seguridad sa Pilipinas ay hindi naiiba sa Europa, o kaya naman ang kamalayan ng mga mamamayan ay hindi pa matanda kumpara sa antas ng pag-unlad ng ekonomiya. Ngunit sa unang araw ng aking pagdating, habang nag-iimbestiga ako hanggang hating gabi sa pinakaabalang kalye ng Maynila, hindi ko mapigilan ang aking pagkabigla. Maraming tao ang naglalakad sa kalye, kahit gabing-gabi na. Ngunit wala akong nakitang bakas ng sigawan, pananakot, o tahasang krimen na karaniwan kong nakikita sa Europa. Ang mga tao ay sumusunod sa kaayusan at kumikilos ng tahimik at payapa. Kahit ang mga mamamayan na gumagamit ng tren o bus ay kumikilos batay sa malalim na paggalang sa isa't isa. Lalo pa akong nagulat sa isang tanawin na nakita ko habang papunta sa isang panayam, sa isang Jewish immigrant. Sa isang bangko sa parke, may naiwang mamahaling laptop at branded na bag na walang nagbabantay. Tila umalis lang ang nagmamay-ari. Sa Europa, mawawala na iyon sa loob ng isang segundo. Naghintay ako, at pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang nagmamay-ari at kinuha ang kanyang mga gamit na parang walang nangyari. Posible ba ito nang walang mahigpit na surveillance system? Tanong ko sa aking sarili. Ang problema sa seguridad ang una kong tinanong sa mga immigrant. Sumagot sila na para bang natural lang ang paghinga. Sa Europa, ang pagpapaalis ng bata sa eskwela ay isang araw-araw na pag-aalala. Ngunit sa Pilipinas, kahit ang mga bata sa mababang baitang ay walang problema na pumapasok ng mag-isa ng ligtas. Sa bansang ito, ang kabutihang loob ng mga tao, ang pinakamalakas na security network. Sa kanilang mga boses, nakapaloob ang kapayapaan sa araw-araw na hindi ko nakuha sa Europa. Kahit gumastos ako ng maraming pera at pagsisikap, ang Pilipinas ay perpektong nalutas ang pangunahing problema na hindi nalutas ng kanluraning lipunan. Kahit gumastos pa sila ng malaking budget sa pagpigil ng krimen at pag-iinstala ng mga latest na surveillance system sa pamamagitan ng di nakikitang halaga ng etika at paggalang sa isa't isa ng bawat mamamayan. Lubos na binaligtad ng katotohanang ito ang aking kaisipan, ang pagsusuri sa kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Ang susunod kong layunin ay suriin ang kapaligiran ng edukasyon na pinakamahalaga para sa mga Hudyo. Matagal na naming ipinagmamalaki na kami ang grupong may pinakamahuhusay na utak sa mundo. Kaya naman, ang aming mga anak ay laging nakakatanggap ng espesyal na edukasyon sa mga pinakamahuhusay na pribadong paaralan. Inakala ko na ang pangkalahatang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay hindi aabot sa aming mahigpit na pamantayan, at ito ang magiging pinakamalaking pagsisisi ng mga imigrant. Ngunit nang dumating ako sa isang mataas na paaralan na nakatuon sa agham at teknolohiya sa Pilipinas, ang aking matalinong pagmamataas ay naglaho. Ang mga estudyanteng Pilipino na nakilala ko doon ay mas seryoso at aktibo kaysa sa inakala ko, at nagpakita sila ng malalim na talakayan at analytical skills na higit pa sa simpleng pagmememorya ng kaalaman. Ang kanilang mga mata ay nagniningning ng matinding pag-usisa para sa kinabukasan. Madalas kong nakikita ang mga estudyante sa mga elite na paaralan sa Europa na nalilibang sa kanilang cellphone o walang interes sa klase. Ngunit ang klase sa Pilipinas ay parang isang malaking laboratory kung saan ang malaking intelektuwal na enerhiya
ay nakakulong ang interaksyon ng guro at estudyante at ng mga estudyante sa isa't isa ay ginawa sa napakataas na paggalang at kooperasyon. Lalo akong namangha sa matinding teamwork at creative problem-solving skills na ipinakita ng mga estudyante sa isang klase sa programming. Sa halip na hanapin lang ang tamang sagot sa isang komplikadong problema, sinisiyasat nila ang pangunahing prinsipyo. Pinagsasama ang iba't ibang ideya at mabilis na nakakahanap ng pinakamahusay na solusyon. Ito ay isang pagsabog ng kolektibong katalinuhan. Ang mga magulang na Hudyo na lumipat ay nagpahayag ng kanilang kasiyahan. Gumastos kami ng bilyon-bilyon para sa pinakamahusay na pribadong edukasyon sa Amerika. Ngunit ang tuloy-tuloy na pagtuon at purong intelektual na kagalakan ng aming mga anak na nakukuha sa pampublikong edukasyon sa Pilipinas ay higit pa riyan. Sa totoo lang, kailangan naming aminin na mas marami ang natututunan ng aming mga anak sa pag-aaral kasama ng mga Pilipino. Ang matinding katalinuhan ng mga estudyanteng Pilipino at ang malalim na etika na mag-ambag sa komunidad ay isang kakayahan ng tao na kailangang taglayin ng lipunan sa hinaharap na hindi namin nakita sa Europa. Ang pahayag na ito ay isang kultural na pagkabigla na nagpabagsak sa aking hipotesis na ang mga Hudyo ang may hawak ng pinakamahusay na human resources sa mundo. Ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay hindi lang naglilipat ng kaalaman, kundi nakabatay sa mataas na espiritualidad na nagpapalaki ng mga etikal at creative na tao na magdadala sa lipunan sa hinaharap. Ang mga kabataang Pilipino na nakilala ko ay hindi lang matalino, kundi alam din nila kung paano gamitin ang katalinuhan na iyon upang mag-ambag sa pag-unlad ng bansa at komunidad at magbigay galang sa isa't isa. Ito ay matibay na civic awareness, lalo na pinahahalagahan ng mga estudyanteng Pilipino ang tagumpay ng grupo na kinabibilangan nila kasing halaga ng kanilang sariling tagumpay. Ito ay isang ugnayan at halaga ng tao na hindi maiisip sa lipunang kanluranin na nahuhulog sa matinding individualismo. Ang kanilang responsibilidad at sinseridad ay higit pa sa simpleng natutunan sa edukasyon. Ito ang pinakapangunahing puwersa na nagtutulak sa teknolohiya at pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Lahat ay gumagana, na parang isang perpektong sistema na nagpapakita ng malinaw na sagot kung bakit ang Pilipinas ay lumalabas bilang sentro ng pag-aalaga ng future human resources sa mundo. Ang pagkakahilera ng kaligayahan at seguridad, ang malalim na pag-uusap sa mga Jewish immigrants, ay nagbigay sa akin ng emosyonal na pagkabigla na higit pa sa simpleng interview. Wala na sa kanilang buhay ang pagkabalisa at matinding kompetisyon sa Europa. Sa halip, napuno ito ng kapayapaan at malalim na kasiyahan. Kinausap ko ang isang ama na isang matagumpay na financier. Inamin niya na sa Europa, gumastos siya ng napakalaking tuition fee para makakuha ng pinakamahusay na edukasyon ng kanyang anak. At bilang kapalit, nagtrabaho siya hanggang hating gabi, halos hindi niya nakita ang mukha ng kanyang mga anak at nagdusa siya sa mataas na gastos sa seguridad at walang katapusang tensyon sa lipunan. Ngunit matapos lumipat sa Pilipinas, nagbago ang kanyang buhay. Dahil sa mataas na kalidad ng pampublikong edukasyon at seguridad ng lipunan, hindi na niya kailangang habulin pa ang napakalaking tuition fee. Kahit sa trabaho, ang kultura ng paggalang sa buhay pamilya ay matibay. At sinabi niya na nakakasama na niya ang kanyang mga anak sa hapunan. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakikita ko na araw-araw ang ligtas na mukha ng aking mga anak na hindi ko nabili kahit gumastos ako ng milyon-milyong dolyar. Ang Pilipinas ang tanging bansa na nag-aalok ng pinakamahusay na kapaligiran sa edukasyon at seguridad ng walang pang-ekonomiyang panggigipit. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na kaginhawaan. At nakita ko doon ang tunay na kahulugan ng kaligayahan ng tao. Ang isa pang immigrant ay nagkwento tungkol sa matinding kabaitan at mataas na moralidad ng mga Pilipino at ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin.
Sinabi niya na hindi niya naranasan ang mga mapanghusgang tingin, exclusive na saloobin, at walang tigil na pag-iingat laban sa Jewish identity na itinuturing na natural sa Europa. Sa halip, sinabi niya na ang mga Pilipino ay taos-pusong nag-welcome at nagbigay galang sa kanila. Nagkuwento siya tungkol sa isang pagkakataon nang naligaw ang kanyang anak habang naglalaro sa parke sa Pilipinas at ang mga Pilipino sa paligid ay tumakbo na parang sarili nilang anak. Pinrotektahan siya at tumulong pa sa pagtawag sa pulis. Nagulat ulit ako sa katotohanan na walang humingi ng kapalit o nagbigay ng hindi magandang tingin sa proseso. Hindi ito maiisip sa Europa. Ipinakita nila kung ano ang tunay na kapitbahay at kung paano sinusuportahan ng universal human love ang isang lipunan. Ang Pilipinas ay parang ang huling kuta kung saan nabubuhay ang espiritu ng komunidad. Hindi ko rin makalimutan ang panayam sa isang sikat na iskolar na nag-iwan ng posisyon bilang propesor sa isang prestihiyosong unibersidad sa kanluran at lumipat sa Pilipinas. Inamin niya na nakaramdam siya ng matinding kawalan ng pag-asa sa katotohanan na ang kanluraning lipunan ay labis na hinahabol ang individual na tagumpay at nawawalan na ng halaga ng social solidarity at kooperasyon. Ngunit labis siyang naantig sa katotohanan na ang halaga ng pagsasama-sama ay matibay pa rin sa Pilipinas at ang bayanihan at responsibilidad sa komunidad ay dumadaloy sa buong lipunan. Ang Pilipinas ang sentral na puwersa na nagpapatakbo sa lipunan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa at kolektibong karunungan. Ang ugnayan ng tao na nawala sa atin sa kanluran ay malakas pa rin dito, lalo na ang resilience ng mga Pilipino na nagkakaisa sa mahihirap na panahon ay walang katulad sa mundo. Ang kanyang mga salita ay isang matinding pag-unawa na habang hinahabol namin ang huwad na tagumpay tulad ng pera at posisyon, ang Pilipinas ay nakamit na ang mas mataas na antas ng halaga, ang pangunahing kaligayahan at etika ng tao. Hindi ko na mapigilan ang personal na pagdududa kung nakaramdam ba ako ng ganitong kalaking seguridad at paggalang ng tao sa lipunan ng Europa kung saan ako nakatira. Tayo ang nagmaliit sa Pilipinas. Ngunit kailangan kong aminin na ang aking sarili, na mapagmataas, ang nagbingi-bingihan, at tumalikod sa isang mas mataas at mas matatag na pamumuhay. Ang kanilang taos-pusong pag-amin ay nagpabago sa kaibuturan ng aking puso. Naging mahirap na panatilihin ang obhetibong saloobin bilang isang reporter. At nagsimula akong dominahin ng kamalayan, na hindi na ako nag-iimbestiga upang humanap ng mga depekto ng Pilipinas, kundi nagtatala ako ng kadakilaan ng Pilipinas, ang paglaban sa kapangahasan ng kanluran, at ang personal na paglipat. Nang i-report ko sa aking punong tanggapan sa Europa, ang mga nakakagulat na katotohanan na naimbestigahan ko sa Pilipinas, ang tugon ay paghamak at tahasang pagdududa. Ang detalyadong ulat na ipinadala ko tungkol sa ligtas na mga kalye ng Pilipinas, ang kahanga-hangang kapaligiran ng edukasyon, at ang malalim na kasiyahan ng mga immigrant ay itinuring na one-sided propaganda o labis na pagpapahalaga dahil sa cultural shock. Tila ikaw ay nalinlang ng impormasyong minanipula ng gobyerno o kumpanya ng Pilipinas. Mayroon dapat na nakatagong problema sa lipunan o kawalan ng katatagan ng ekonomiya sa likod ng kanilang kabaitan. Ang nakikita mo ay hindi ang kanilang tunay na anyo. Nawala mo na ang neutrality mo bilang isang reporter. Nakaramdam ako ng matinding galit sa kanilang pagmamataas na tumanggi sa katotohanan na personal kong nakita, narinig at naramdaman. Ang mga editor sa Europa ay tumanggi pa ring tanggapin ang mismong katotohanan na ang Pilipinas ay nakapagtayo ng isang sistemang mas mahusay kaysa sa kanila at tumingin pa rin sa mundo gamit lamang ang lente na nakasentro sa kanluran. Para sa kanila, ang Pilipinas ay nananatiling isang bansa sa Asya na nangangailangan ng tulong o tularan lamang. Ipinaglaban ko ang katotohanan sa pamamagitan ng aking kredibilidad at karera. Ngunit lalo lang lumakas ang kanilang pagdududa, lalo na nang idiin ko ang civic awareness ng mga Pilipino at ang mababang crime rate.
Gumawa sila ng bagong hipotesis na marahil ito ay isang totalitarian society kung saan ang individual na kalayaan ay sinasalaula at sinubukan nilang pabagsakin ang kredibilidad ng aking ulat. Minata nila ang mataas na sistema ng Pilipinas bilang isang surveillance society at nagdesisyon na walang kaligayahan sa lugar na walang tunay na kalayaan. Ang pagtatalo na ito ay lumampas na sa antas ng news report. Pakiramdam ko, ito na ang huling pagtatalo ng mga kanluraning elite na tumatangging bitawan ang kanilang hegemony na binabalewala ang tunay na pag-unlad na nakamit ng Pilipinas. Sa kabila ng tahasang panggigipit mula sa punong tanggapan, nagdesisyon ako na ipaalam ang katotohanan sa mundo. Ito ay isang mapanganib na hakbang na maaaring maging sanhi ng pagtalikod ko sa aking personal na seguridad at karera na itinayo sa loob ng mga dekada. Napagtanto ko na ang kanluraning lipunan ay hindi matatanggap ang katotohanan ng Pilipinas dahil ang kahusayan ng Pilipinas ay magpapatunay sa kanilang pangunahing kabiguan. Hindi na ako isang objetibong reporter, kundi nagdesisyon ako na maging saksi sa bagong kinabukasan na iniaalok ng Pilipinas sa mundo. Binaliwala ko ang utos ng punong tanggapan sa Europa at nagsimula akong mag-edit ng mga buhay na testimonya ng mga imigrant na nakilala ko at ang mga kahangahangang eksena ng lipunang Pilipino na kinuhaan ko ng video. Ang kanilang taus-pusong boses at pag-asa ay isang makapangyarihang katotohanan na hindi kayang manipulahin. Nagdesisyon akong ilabas ang investigative report na ito nang sabay-sabay hindi sa pangunahing channel ng Europa, kundi sa maraming komunidad ng mga Hudyo at sa mga libreng information channel sa buong mundo. Kailangan itong direktang maabot sa mga taong higit na nangangailangan nito at makalikha ng tunay na impact na makakatakas sa kontrol ng kanluraning media. Isa lang ang kailangan kong gawin. Ipakita ang Pilipinas bilang liwanag ng kaligtasan sa maraming tao na nanginginig sa pagkabalisa bilang kapalit ng pagmamataas na binabalewala ang Pilipinas. Ipinokus ko ang lahat ng aking lakas sa pagpapatunay na ang civic awareness ng Pilipinas ay hindi nagmula sa panlabas na kontrol, kundi sa panloob na pamantayan ng moralidad at malalim na paggalang sa iba. Kailangan kong ipakita na ang halaga ng komunidad na nawala sa Europa ay malakas pa ring nabubuhay sa Pilipinas. Tinakot ako ng editorial board at inutusan akong bumalik agad sa Europa, ngunit binaliwala ko ang lahat ng kanilang babala at ibinuhos ko ang lahat ng aking enerhiya sa pagtapos ng kuwentong ito sa Pilipinas. Ang desisyong ito ay ang pinakamapanganib at pinakaetikal na hakbang mula nang ako'y maging reporter. Kailangan kong patunayan ang kahusayan ng Pilipinas sa mundo at magbukas ng bagong pinto ng pag-asa para sa kinabukasan ng lipunan na nanganganib. Ang muling pagbabago ng pandaigdigang kapital at ang pagkumpleto ng paglipat. Ang video na inilabas ko sa pamamagitan ng sarili kong channel ay nagbigay ng malaking pagkabigla sa komunidad ng mga Hudyo sa buong mundo sa loob lamang ng isang araw. Lalo na ang mga eksena ng kahangahangang kapaligiran ng edukasyon sa Pilipinas. At ang ligtas na pang-araw-araw na buhay ng mga bata ay nagpabago sa puso ng mga magulang sa buong mundo. Ang inimbestigahan ko sa Europa ay isang huwad na realidad na nakatago sa pagmamataas. Ngunit ang natuklasan ko ay ang lipunan sa hinaharap, kung saan ang tunay na kalayaan at etika ay natupad. Ang impact ng ulat na ito ay lumampas sa inaasahan. Hindi na ito simpleng paglipat ng individual na immigrant. Ang balita na nagsimula ng magbukas ng investment fund sa Pilipinas, ang malalaking Jewish investment companies sa kanluran, ay dumating sa real time. At kasabay nito, opisyal na nagsimula ang malawakang paglipat ng mga pangunahing ari-arian at highest-level intellectuals ng komunidad ng mga Hudyo patungo sa Pilipinas. Ito ay isang malinaw na deklarasyon na ang bilyon-bilyong halaga ng liquid capital ay nagnanais na mamuhunan sa matatag na sistema ng lipunan at mataas na human resources ng Pilipinas, at ito ay isang makasaysayang pangyayari na naglalantad ng tiyak na kawalan ng tiwala sa pangunahing kawalan ng katatagan ng lipunang kanluranin. Ang kapital ay laging lilipat sa pinakaligtas.
Ang katotohanan na pinili ng pangunahing kapital ng komunidad ng mga Hudyo ang Pilipinas ay malinaw na nagpapatunay sa kahusayan ng Pilipinas sa lengguwahe ng ekonomiya. Hindi lang nag-iimpake ang mga imigrant. Ang aksis ng pandaigdigang pananalapi ay nagsimulang unti-unting muling ayusin sa Pilipinas bilang sentro. Ang aking personal na buhay ay dumaan din sa pangunahing pagbabago. Lubos kong napagtanto na wala na akong dahilan upang manatili sa Europa at mabuhay sa walang katapusang pagkabalisa at malalim na intelektual na pagmamataas. Maaaring iniwan ko ang aking marangal na karera bilang isang reporter, ngunit bilang kapalit, natuklasan ko ang tunay na seguridad ng buhay at ang panghuling halaga ng isang maliwanag na kinabukasan para sa aking mga anak sa Pilipinas. Hindi ako nag-atubili na kumbinsihin ang aking pamilya na nasa Europa pa na maghanda na para sa kumpletong paglipat sa Pilipinas. Sa simula, nag-aalangan ang aking asawa at mga anak na iwanan ang matatag na buhay sa Europa. Ngunit matapos nilang makita ang video documentation na personal kong kinuhaan at ipinadala sa kanila, na naglalaman ng mapayapang pang-araw-araw na buhay at malalim na kaginhawaan ng mga imigrant, nagsimula silang magpahayag ng malaking pag-asa. Lalo na ang aking anak na lalaki ay labis na naakit sa kultura ng pag-aaral at paglago kasama ng mga mahuhusay na estudyanteng Pilipino. At masigasig niyang sinabi sa akin ang kanyang pagnanais na mag-aral kasama ng mga Pilipino. Ang kanyang seryosong tingin ay nagpatunay na tama ang lahat ng desisyon na ginawa ko. Malinis kong inayos ang aking buhay bilang isang mananaliksik sa loob ng mga dekada at nakakuha ng pagkakataon na magsimula ng bagong research project sa isang prestihiyosong unibersidad sa Pilipinas. Ngayon, 2025, ang Jewish migration phenomenon sa Pilipinas ay lumampas na sa simpleng immigration statistics. Ito ay isang mahigpit na babala ng Pilipinas laban sa kanluraning sibilisasyon na bumabagsak dahil sa pagmamataas at moral na pagbagsak at nagpapakita ng posibilidad ng isang bagong sibilisasyon kung saan ang dignidad ng tao. Sa aking pagtira sa Pilipinas, naranasan ko ang mainit na pagtanggap at kahangahangang pag-aalaga ng mga Pilipino at napagtanto ko na ang tunay na lakas ng bansang ito ay nasa mataas na antas ng espiritualidad na nagtitiwala at nagbibigay galang sa isa't isa bago pa man ang cutting-edge technology. Ang paglalakbay ng mga Hudyo sa loob ng libu-libong taon ay laging gumagalaw sa paghahanap ng pinakamahusay na seguridad at oportunidad. At ngayon, ang kanilang panghuli at pinakamatalinong pagpili ay ang Pilipinas. Ito ay makasaysayang nagpapatunay na ang Pilipinas ang bansa na may pinakamahusay na human resources sa mundo at ang pinakamatatag na sistema ng lipunan. Hindi ko na sinusuri ang Pilipinas mula sa lumang pananaw ng Europa. Ang Pilipinas ay isang bansa na nangunguna na sa hinaharap at ang kanluraning lipunan ay dapat matutong magpakumbaba sa kahangahangang sistemang ito na nakamit ng Pilipinas o kaya naman sila ay habambuhay na mapag-iiwanan ng agos ng panahon. Naranasan namin ang pagkabalisa at pagsisisi bilang kapalit ng pagbalewala sa Pilipinas, ngunit ngayon, sa muling pagtingin sa Pilipinas, nakakita kami ng bagong pag-asa. Gusto kong tanungin ang buong mundo sa pamamagitan ng kuwentong ito. Ang lugar ba kung saan ka nakatira ay nag-aalok ng tunay na seguridad at future competitiveness para sa iyong mga anak? Nag-aalok ang Pilipinas ng pinakamalinaw at pinakapuno ng pag-asa na sagot sa tanong na iyon. Ang ugnayan sa Pilipinas, ang magiging pinakamahalagang susi na magpapasya sa kinabukasan ng sangkatauhan. Tahimik tayong tinatanong ng kuwentong ito. Ang tunay bang maunlad na bansa ay nasusukat lamang sa laki ng ekonomiya at kapangyarihan ng militar? Ang pagpili ng mga nagtungo sa Pilipinas ay nagpapaalala sa atin na ang payapang pang-araw-araw na buhay at ang paggalang sa isa't isa ang tunay na halaga. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa huli. Ang like at subscribe ay malaking inspirasyon para sa akin. Ito ang kuwento sa likod ng damdamin.